Alam ko na, alam ko na. Pero hindi pa rin ako makapaniwala. Mga brad, hindi kinaya ng brain cells ko ang nalaman ko. Information overload, nakaka-wrinkles ang gorgeous kong pes ko. I just can't. Parang minasakir utak ko in alphabetical order. Pinisita ako nila Sam, Adam, tapos yung abnormal na si Cass. Babae yan si Cass. Kaya hindi ko ginamit yung pangalang Castiel kay Sam at Rafael kasi una sa Supernaturals may bromance na nagaganap kay Dean at Cass. Loyal ako sa kuya ko. Totoo. Kaya ang dami kayang nagsiship sa kanila sa Tumblr. Pangalawa, mas tugma talaga sa pagkatao ni yung pangalang Cass. Tapos kasi ang bala ko talaga nung una ako mag-confess pagkatapos ni Dean at Sam at Rafael, isusun ko na yung mga weird na kaibigan namin ni Dean. Pero itong si Adam, atat na atat-atang masapak ako ni Sam kaya sabi niya hulaan ko na. Magbanggit daw ako ng supernatural creatures na alam ko. Kung ano-ano na binanggit ko. Nag-research pa talaga ako, nagpunta pa ako sa may Pisonet saglit. Halos lahat na ata ng Philippine mythological creatures nabanggit ko na. Kasama yung mga asa creepypasta pero wala. Bungis-ngis, amomongo, balbal, ek-ek, kapre, tiyanak, Jersey Devil, Wendigo, chupacabra, Jeff the Killer. Wala talaga pati si Slenderman na damay. Tapos nung ang binanggit ko yung akala ko kakornihan lang, ni sa hinagap di ko naisip na ganun yung magpinsan. Di ako fan ng mga ganun kasi parang ang hirap paniwalaan. Biglang nakipag lips to lips ako sa pader. Muntik na magkapalitan yung mukha ko tapos yung pader. Ang swerte nung pader pag nagkataon. As promised, eto na si Rafael. May paintulot ito ni Kulot, kaya lang madami siyang pina-edit. Wala akong magawa. Kumikilos katawan ko nang hindi ko mapigilan. Pero nung umalis na siya, inedit ko ulit pero yung mga pinabura niya, di ko na tinype. Baka paikutin niya ng 360 degrees leg ko eh. Tapos nakakaubos ng Reiatsu. That mga nasa 6,000 words to eh. Nangyari ito pagkatapos nung nangyari sa basketball court. Nagmala Detective Conan ako nung malaman kong kabatch siya ni Sir Gadril. Bala ko, pupunta ako ulit ng high school. Pero pag uwi ko galing ng Univ, ando na si Sir. Kachismisan si nanay. Dahil nalaman pala ni Sir na kaibigan ko si Sam, na pinsan ni Rafael, gusto niya samahan ko siyang pumunta kila Sam para kausapin si Rafael na umattend ng alumni homecoming. January na nun. Ilang buwan na lang April na. Si Sir yung presidente ng batch nila. Kinabukasan, pagkatapos ng last subject ko, maaga pa mga 2:00 ng hapon, pumunta na ako kay Sir. Inaayos niya yung makina ng owner niyang panahon pa ni kopong-kopong sa basketball court. Nagpakwento ako tungkol kay Rafael. Eto na mga bibe. Kaklase nga ni Sir. Mula first year hanggang fourth year. Magkasunuran na apelyido nila kaya sa seat plan lagi sila magkatabi. Matalino daw si Rafael. Nag-e-excel sa lahat ng subject. Biruin niyo yun. Undisputed pang math wizard nung 4 na taon. Pero may problema. Hindi supportive magulang niya. Dapat ilalaban siya pang nationwide pero hindi sila pumayag kahit yung principal na yung kumausap. Pati gastos school ang bahala pero hindi sila pumayag. Nasasayangan lahat nun kasi may pag-asa sanang makamit ng school ang championship pero yun nga. Si Rafael din daw tahimik, hindi pala salita. Si Sir nun loko-loko happy-go-lucky, tamad mag-aral. Madalas napapalabas siya, pinapatayo siya sa corridor pag di siya nakakasagot, pati pag bagsak sa quiz. Third year daw noon, nag-warning yung teacher nila sa math na kung hindi siya mag-improve, pronto ibabagsak siya. Kaya laking pasalamat niya kay Rafael kasi habang nag-e-exam, sinisitsitan daw siya. Nung pagtingin niya, nakaharap sa kanya yung papel. Kumape siya pero hindi lahat. Kumbaga, sakto lang para pumasa siya. Para walang mag-violent reaction. Paglabas ng result ng lahat ng exams nila, pasado siya. Sobrang tuwa niya kasi hindi siya masasapak ng tatay niyang teacher din dun dati. Nilibre niya si Rafael. Mula nun, hindi man sila nag-uusap madalas, naging magkaibigan sila. Si Rafael daw dati, pag pumapasok, kusot yung polo, kulang-kulang botones, pati yung pantalon bitin sa kanya. Sinelas niya, rambong pudpud. Hindi rin nila nakikitang nagre-recess, nagla-lunch, pero laging mag-isa. Ayaw siguro magbigay ng ulam. Minsan, papasok din daw siyang may black eye. May pasa o kaya galos. May mga linggo na hindi siya pumapasok. Naiiyak na lang daw yung terror nilang teacher kasi kawawa si Rafael. Nung pinuntahan daw nila kasi dati, ayaw talaga ng magulang niya mag-aral pa siya.
4th year sila nung may pumunta doon na galing sa isang kilalang university sa bansa. Pinag-exam nila si Rafael kasama ng iba pang bright students. Got all niya exam. Matik pasado siya. Full scholarship pero umiling lang daw siya. Pati yung mga yun nasayangan. Kaya pinuntahan nila sa bahay. Kasama yung terror nilang advisor. Nalungkot buong klase nila. Yung ibang exaggerated nilang classmate na babae. Si sir nagsabi niya na umiyak pa daw. May payakap-yakap pa kay Rafael na nalalaman. May mga Hokage na pala nun. Kasi nga, hindi pumayag magulang niya. Pagtapos daw kasi ng high school, tutulong na si Rafael sa bukid. Kinabukasan daw nun at sa mga sumunod na linggo, mas lalong gurmabi itsura ni Rafael. Magkabila ang mata namamaga, may mga kalmot sa liig, putok labi, pati yung polo niya may bakat na dugo. Sinabi ng advisor nila na kung gusto niya magsabi sa mga pulis. Pero si Rafael hindi daw pumayag, hayaan na lang daw at sanay na siya. Noon kasi Kevin, pwede pang mambugbog ng anak ng walang nananaway sa'yo. Iba sa panahon nyo ngayon. Dumating kami doon sa harap ng bahay nila si Sam. Nagsa-sunbathing. Gulat siya nang makita ako pero malamang mas nagulat siya nang makita si Sir. Good afternoon. Good afternoon din. Pasok kayo. Si Rafael, Sam, nandito? Tumango siya tapos nagpaalam na tatawagin niya sa taas. Pagbaba niya kasama na niya si Rafael. Describe ko siya, okay? Kamukha niya nga si Sam. Madungis na version lang. De, joke pre, joke lang. Mas matangkad siya sa amin ni Sam. Nang very very light. Kaya siguro mga 5'11 siya. Morenong tutong. Mata niya, pang Bombay. Mahaba pilik mata. Kung si Sam, clean cut, siya dirty cut. De, joke. Mahaba buhok niya. Hanggang balikat. Napakulot sa dulo. Alam niyo yung lalaki sa bandang Civil Wars? Ganon style ng buhok niya. Kaya pag yung girlfriend ko nanonood ng mga video na yung naalala ko si Rafael. Sa buhok lang medyo built katawan. Nung panahong yun, nakalugay buhok niya gulo-gulo. Nakasimangot yung makita ko pero nung mapatingin siya kay sir, first time kong makita ngumiti. Ngumiti na hindi mukhang may malagim na iniisip laban sa kaharap Nilapitan siya ni sir tapos nag-bro hug sila. Nagkwentuhan na sila. Ako walang palamuti lang patawa-tawa. Si Sam, ewan ko dun, biglang nawala. Masayang-masaya si sir nun. Naiyak nga siya habang nagdadrive. Sir, bakla kayo no? Yung totoo. Gago. Masaya lang ako at okay siya. Before graduation daw, nabalita sa buong bayan yung nangyari sa magulang ni Rafael. Patay na. Hindi lang malinaw kung namatay ba talaga o pinatay kasi nakita yung mga katawan sa bukid. Ang umaten sa graduation yung tita niya na galing Manila. Maganda daw yun. Yun rin yung pinatay na sinabi ni Bobby. Taon-taon, tuwing fiesta, nagkikita pa rin sila sir habang nasa college. Ang kumukup-kup daw kay Rafael yung RK niyang kamag-anak na lumitaw nung namatay yung magulang niya. Basta ang huling balita niya kay Rafael, nung nag-asawa na, pumunta pa nga daw siya pero yun na nga daw yung last. May isa na lang silang classmate ang nagsabi na namatay ang asawa at anak niya. Gustuhin man niyang pumunta pero asa Manila siya. Naghahanda para sa kasal niya. Pero sa mga sinasabi ng mga classmates silang nakapunta, iisang gabi lang daw yung burol. Pagkatapos raw nun, wala na silang balita sa kanya. 10 taon nang lumipas nung makita ni Sir si Sam. Saka na lang uli nila nakita. Pero sir, kamukhang kamukha talaga ni Sam. Kaya nga 'di ba? Akala ko yung Sam, siya. Minus lang yung buhok. Kimpi buhok ni Rafael nun Nasaktan ako nung kasi yun yung itsura niya nung huli kaming magkita. Bakit di man lang nagbago ka ako? Pero nakakaingit pa rin siya. Ako nasa pagmumukha ko na edad ko. Siya hindi mo maisipan na 46 na, di ba? 46 ka na, sir? Oh, di ba halata? Oo, sir, akala ko 45 and 1/2 ka lang. Nabaklaan ako kay sir nun kasi bigla akong kinurot. Pero seryoso, totoo nga sinabi niya. Ngayon ko lang na-realize, kung titingnan mo si Rafael, parang hindi siya 46, parang kasing edad siya ni Kuya John na 35. Ayoko mang aminin pero totoong baby face siya. Umattend naman siya nung alumni homecoming. Nakita ko siya nun Heto, natatawa ako pag naisip ko. Oo, nakakatakot si Rafael pero nakakaaliw siyang tingnan pag kinikilig. Si Cass, tropa ni Dean. Sabi ko nga mga tropa niya, mga weird. Ako lang matino. Etong si Cass, ang epitome of weirdness. Pag titingnan ka niya, parang nababasa niya isip mo. Kasi bigla na lang ngingitit o sisimangot. Minsan, haampasin ka na lang bigla kahit wala ka namang sinasabi. Sasabi niya, pakyo ka ang bastos mo. O kaya naman, ang sama ng ugali mo. Pero all in all, mabait siya.
Kilala ko na siya nung high school pa lang. Pero nung magka-college, nawala siya. Di ko alam nag-aral ba siya o nagtrabaho na, pero ang sabi lang ni Dean, kinuha ng atin niyang nakabase sa London bilang caregiver. So 2015, undas na nun nung magkita-kita sila. Nagantayan kami dun sa Musileo, ng lolo nung isa naming tropa. Kasi nga ang sabi ni Dean, uuwi si Cass. Crush ko syempre, gusto kong makita. Nag-food trip kami. Hinarang namin yung nagtitinda ng ice buko. Yung debunot, pag nakabunot ka ng may 2 digits, may libre kang ice buko. Nagaganon kami, halatang bad trip na yung magbubuko kasi yung si Carl ang galing. Puro 2 digits na bubunot ng 5 ng magkakasunod. Nung dumating si Cass, katulad ng dati naka-headset siya ulit, laging ganun. Magtataka ka kasi nakaganon siya. Nakakasagot pa rin siya sa pag tinatanong siya. Yakapan, sigawan, kumuha siya ng pera tapos binigay niya kay Manong. Be fair mga brads, wag ganyan. Iyak na si Kuya tuloy. Di mo alam kung mambibisit o genuine yung intention niya. Alam niyo isang dahilan bakit weird sila? Ganto kasi. Tatahimik yung mga yan tapos bigla na lang silang tatawa kahit wala namang pinag-uusapan. Kaya sa school, nung high school kami, takaw gulo sila kasi akala nung iba pinagtatawanan sila. Pero sa totoo lang, marami lang talagang parang positive sa amin nun. Masyadong sensitive. Okay, balik-balik. Nung nabagot kami, lumipat kaming pwesto. Dumaan kami sa pwesto ng mga musileo ng pamilya ni Sam. Hulaan nyo sinong naratnan namin. Si Rafael. Sino pa ba? Wala naman dito nun si Sam. Nasa ibang kontinente. Ayun, inirapan kami. Isa-isa niya kaming tiningnan ng masama. Nung sikas na, biglang natulala ng ilang segundo. Baka matunaw ako, di na ako makahanap ng forever ko. Nag-blush si Rafael mga brad. Nag-iwas ng tingin. Tapos, tinabihan ba naman ni Cass? Yun na naman, tawa sila ng tawa. Kahit si Dean tumatawa. Hi kuya. Cass pala, anong pangalan mo? Rafael. Hindi siya makatingin. First time kong nakita kong nagbablush siya. Nawindang ako nung araw na yun. Si Sam palang kilala ni Cass nun ng personal. Kinukulit-kulit niya si Rafael. Si Rafael naman, pabebe. Akala mo hindi makabasag pinggan. Pero ang hindi ko kinaya, gumamit ng pinagbabawal na teknik si Rafael. Kinuha number ni Cass. Si Loka-Loka naman, binigay niya. Medyo nawarak ang puso ko ng isang buwan nun. Pero nakamove on na ako. Nahanap ko ng icing sa ibabaw ng cupcake ko. Baliktad ata. Heto naman, yung nagpasundo sila Kuya Pyok sa site. Same year. Di ba nga engineer nila si Rafael? Nagantay ako ng ilang oras. Di ko tuloy nasulit off ko. Si Rafael noon nasa pinakababa, nakatingala. Tinatapos kasi nila yung iniaakyat na halo ng simento. Yung nag-aabot kila kuyan, naghalo bigla na out of balance. Parang ganito, nasa baba pa nun si Rafael. Pagtayo ko kasi, mahuhulog na yung kasamahan nila kuya. Ando na agad sa second floor si Rafael. Nakahawak na agad siya dun sa tao. Punyeta naman, sabi ko kasi sa'yo, itali mo sa sarili mo eh. Ano kasi Superman? Natameme lahat nun. Kasi, mababa lang pero tigok siya pag nahulog siya kasi mga bakal dun sa mababag sa kanya. Sa ginagawang drainage. Barbecue yun. Kinalabasan, kaya pala ako pinapapunta kasi sa akin aangkas si Rafael. Magiinuman sila sa bahay. Sakto, may bisita kami nun. Tiyuhin ko na kapatid ni nanay. Manggagamot yung ama ni nanay. Tapos parang ang nagmana ng bertud, Cho ang pangalan niya. Nung pumasok na ako sa loob kasi, di ko talaga kaya makasama nun si Rafael. Tinanong ako ni Cho, sino yung kasama ng mga kuya mo? Aswang po. Ano? Engineer po nila, Cho. Lumabas si Cho nun. Ako naman, imbis na dumiretso ng kwarto, tumanaw ako sa bintana. Nag-eye contact agad sila ni Cho. Tapos, nakangisi si Rafael na nakipagkamay. Ganun lang, para lang silang nagtititigan, muntik nang magka-spark. Tapos, pumasok uli si Cho. Taga saan yun? Taga dito din ho sa amin. Yung itsura ni Cho, parang diskumpiyado. Huwag mong papapasukin yan dito hanggat di ka sigurado kung mabuting tao yan. Kuha mo? Siyempre, tango ako. Kako nga, nung kailan lang nakapasok si Rafael sa amin. Nung natapos na sila, inutusan ako ni Kuya Pyoks na ihatid si Rafael. Pabebe talaga kasi, patanggi-tanggi pa, pero deep inside, alam ko naman gustong-gusto niya kasi alam niyang takot ako sa kanya. Convoy kami ni Kuya John hanggang sa bayan. Nung nasa gotohan na kami, naramdaman ko wala na akong angkas. Pagtingin ko, sa gotohan nakaupo si Rafael. Kaharap na niya si Cass. Kinawayan pa nila akong dalawa. Ihatid na kita, sabi ni Rafael sa kanya nung malapit ako. Si Cass nun, parang tanga.
Tango lang ng tango, nakakagat labi pa. Di ako bitter Wag na, ako na maghatid sa kanya. Muwi ka na. Siyempre, ayoko na siyang maghatid. Baka mamaya, ano pang gawin niya kay Cass. Ako na, baka lapain mo pa siya eh. Tapos tumili si Cass, sabay tayo. Ay, bet ko yun, Kevin. Abnormal talaga. Ayun, hinatid namin siyang dalawa. Tapos pinapasok niya kami. Ang kasama lang ni Cass sa bahay nila yung ate niya. Nung pagkarating namin, biglang napahawak si Cass sa ulo niya. May ibang nandito, sabi ni Rafael. Oo, gabi-gabi mula nung pag-uwi namin ni ate, ang ingay nila paggabi, masakit sa ulo. Walang maingay nun mga brad. Bukod sa mga dumarang sasakyan na akala nila, bida sila sa Fast and the Furious, gusto ata nilang ma-see you again. Tapos sumipol si Rafael. Napaakit ako sa may upuan nila kasi biglang lumitaw yung alaga niyang aso. Ang laki pa naman nun. Tapos itim na itim. Iwanan ko si Neo dito. Huwag ka na maglalalabas ng gabi kung hindi kailangan. Alam niyo yung nakakaselos? Kasi ang lambing ng boses niya pag kay Cass tapos sa amin ni Dean para siyang lagi may regla. Nagbabasa ako ng mga comment. Sa ibibigay kong clue, once na may tumama, magkikwento ulit ako tungkol sa magpinsan. Kasi kwento na lahat sa akin. Kako information overload eh. Pero pag wala, yung sila Cass na isusunod ko kasi promise hindi ako makapaniwala. Di ko nga kayang i-type kahit banggitin man lang. Para kasi ang corny. Pero kasi, ang hirap paniwalaan pero nung in-explain nila lahat sa akin, na lahat pala sila din matagal na alam yung totoo. Totoo talaga, ako lang tong tanga na hindi pa. Pero ang hirap paniwalaan, paulit-ulit na ako, nakakabobo. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe, nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!